Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Linan. Isa akong minero. Pero dati yon na kung saan ako po ay nakaranas ng katatakutan na masasabi kong hindi pangkaraniwan at nakakarimarima. Nangyari ito nung binata pa ako. Dekada 90 sa lugar ng Davao, sa may Mount Tiwalwal. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 16 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. Sa murang edad kong yon ay nakabaong na ang kalahati ng katawan ko sa libingan. Bakit? Dahil delikado ang pagmimina. Hanggang elementarya lamang ang pag-aaral ko. Hindi ko pa nga natapos yon. Hanggang grade 5 lang. Pero kahit papaano ay kaya ko namang magbilang at isulat ang pangalan ko. Karamihan sa mga tao na nakatira sa lugar na yon, pagmimina ang ikinabubuhay. Ultimong yung mga magulang ko'y ganun din. At ito ang dahilan ng kinamatay nila. Wala na akong mga magulang. Mag-isa na ako sa buhay pero kaya ko namang itaguyod ang sarili dito lamang sa trabahong ito. Kahit papaano'y nakakabili ako ng pagkain ko. Hindi na mabilang ang butas na hinukay namin. Kung saan-saan na lamang na parte ng bundok kami nakakarating. Nakakatakot nga isipin eh. Baka gumuho ang bundok dahil nga ang ilalim nito ang daming mga kuweba. Grupo-grupo yun, pero halos iligal lahat. Iilan lamang noon ang nabigyan ng permit. Pero may nakakalusot pa rin kagaya na lamang namin. May sinasandalan kasi kaya ganon. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay itong pinupunto ko sa panimula na mararanasan ko. 3 kami sa grupo. May hinukay kami noon pero madalang ang ginto. Kumbaga hindi ganun karami ang deposito. Kaya ang ginawa namin, lumipat kami sa mas malayo. Hindi ko na lamang sasabihin dito kung saan banda. Pero sa Mount Diwalwal pa rin yon. Nakakita ng kinakalawang na batis itong kasama namin na si Mang Harold. Isang indikasyon na may pondo ng ginto sa ilalim. Ang kinakalawang pong sinasabi ko ay yung putik na kulay kalawang na makinang. Itong kasama kong isa pa, kay Darren ko lang. Pangalanan natin siyang Phil. Pamangkin ito ni Mang Harold. Sinimulan kaagad ang paghuhukay. Ang problema ay pababa. Kung kaya't kinakailangan namin ng makina sa oras na lumalim na. Yung makina na ito na'y may hose na nagsusupply ng hangin sa kung sino ang bababa at aabot yan ang halos kalahating araw na walang ahon-ahon. Wala namang problema ang ganon. Gaya ng sinabi ko ay may sinasandalan kami at mayamang personalidad ito. Yun din ang sumusuporta sa amin, partikular sa mga gastusin. Hanggang sa may 2 taong dumating. Hindi ko kilala pero unang tingin ko pa lang sa kanila. Alam kong mag-ama ito. Akala ko ay sisitahin kami noon pero nakiusap na pwede ba umanong magtrabaho sila kasama namin. Para na rin matustusan ang sariling pamilya. Walang ano-anong pumayag si Mang Gerald. Ito na rin naman kasi namumuno nun. Tsaka kulang kami sa tao. Nagpakilala ang 2. Mag-ama nga. Pero bigyan natin ng pangalang Mang Dong at Jeric. Tumulong kaagad sila. Pinalinisan kasi ni Mang Gerald ang paligid nun. Buhat ng napakasukal talaga. Yung batis nga parang maliit na kanal lang yun tapos may bukal. At itong bukal yun na ang kinakalkal namin sa mga puntong yun. Mga tanghali na noon ay dumating ang asawa ni Mang Gerald. Hindi ko alam kung bakit kami natunton. Malayo kami pero nakarating doon at may dala itong kaldero na may lamang kanin at ulam. Inaya namin ng kain ng baguhan, pero tumanggi. Ayon sa mga ito tapos na raw silang kumain. Kung ganun pala, agahan lang kinain nila. Kanina pa yung umaga tapos tanghali na.
Magpaganon pa man siguro ay nahihiya lamang ang mga ito kaya tumanggi. Pero nakakapansin ako ng kinikilos nila na kakaiba. Yun bang lagi nilang nakikiramdam? Itong si Jeric ay likot pa ng mga mata. Pagsapit ng hapon, nagtanong si Mang Harold kung saan nakatira ito mag-ama. Tinuro lamang ang direksyon. Ayon kay Mang Harold ay pupuntahan daw namin. Ito kasi ang patakaran kapag may baguhan. Dapat ay alam kung saan nakatira. Maselan ang ginto kaya dapat ay sinisiguradong mapagkakatiwalaan talaga ang lahat nun. Ang sabi naman ni Mang Dong ay bukas na lamang umano dahil medyo malayo at baka gabihin pa umano kami sa pag-uwi. Sige, bukas na lang. Dito na lang tayo magkita ha. 6:00 ng umaga. Linan, kinakabahan ako sa dalawang to ha. Parang hindi mo pagkakatiwalaan. Malay ba natin kung rebelde yung mga yan? Obserbahan na lang muna natin, Mang Harold. Manong, ako din naman walang tiwala eh. Sige na, umalis na sila, tara na. Umuwi kami noon. 4:00 ang uwian, pero maagang trabaho. Basta't nakasalalay kay Mang Harold ang lahat. Kung ano ang mga sasabihin niya, sumusunod lamang kami. Ang kinagandahan lamang dito sa mama ay pinapaboran niya ang mga kasama kaysa sa amo. Kumbaga gawin ang gusto, basta't hindi iiwan ng trabaho. Yung amo kasi namin, sobrang strikto. Gusto noon na kaagad may resulta na ang paghukay. Pero sa kamay ni Mang Harold, chill lang kami. Itong amo na sinabi ay yun ang sinasandalan namin noon. Nung nasa bahay na ako at magpapahinga na sana, nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Yung tipong may kung anong tumutusok sa bituka ko noon. Dahan-dahan akong humiga. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko kasi nga sa bubungan ay may nakita kong tao na nakatungtong sa kawayan at may napakapangit na itsura. Kagad akong bumalikwas kahit pa man ang sakit ng tiyan ko. Naririnig ko pa ang hagikik nito na parabang tuwang-tuwa. Malakas ang kutob ko ng mga panahon na ito na aswang yon. Kumuha ko ng itak. Pero pagsipat ko sa kung anumang hayop na ito, wala na. Kasabay naman ito ay nawala ang pananakit ng tiyan ko. Takang-taka ako nun. Ano bang nangyayari kako? Guni-guni ko lang ba yon? Hindi naman siguro gawa ng nakita ko yung pinagpatungan nitong kawain na bahagyang bumaluktot pa eh. Tsaka napakabaho nun. Hindi maipagkakaila na aswang nga ito. Dahil naririnig ko na sa mga kwento doon sa amin na ang aswang ay may kakaibang amoy talaga. At kapag malapit daw ito at hindi kinaya ng isang tao ay makakaramdam ito ng kung anong sakit sa katawan. Yung pananakit ng tiyan, isang halimbawa na ito. Sinipat ko sa labas. Sinilip ko ang gilid ng pangpang sa itaas banda. Pero wala. Bumalik ako sa loob. Napapamura ako. Pinagtitripan ako ng nilalang. Pagod ako pero hindi ako kaagad nakabalik sa pagkakatulog. Madaling araw na akong nakaidlip. Nagising din kaagad dahil may trabaho pa. Ang nagiging batayan ko noon ay ang kalembang na paray kampana na pinatutunog tuwing 4:00. At doon ito banda sa isang bahay na nasa ibaba lamang ng kinatitirikan ng bahay ko. Panggigising yon sa mga kagrupo. Basta para sa ibang grupo yun ng mga nagmimina. Nagtungo na ako sa bahay nila Mang Harold at sinabi ko sa kanyang nangyari sa akin kagabi. Pero imbis na mag-alala, napagtawanan pa ako. Baka napadaan lamang daw ito. Tapos tinakot ako. Minsan na rin umano siyang nakaranas ng aswang at bumungad talaga ito sa labas ng bahay pagkabukas ng pinto. Pero umalis din naman kaagad ang nilalang na yon. Aswang talaga dito noon pa. Kung alam mo lang may pinatay na pamilya dito dati. Aswang ang pumatay. Ginalit nila tsaka doon sa may tagong na yun may pinatay na rin doon. Balita ko 2 bata ang isa. Wika ni Mang Gerald.
Dumating ng isa kong kasama kaya walang ano-ano'y umalis na kami noon. Para bang matutumba ako. Kulang sa tulog tapos pababa ang lugar. Hanggang sa noong nasa spot na kami, naroroon ang dalawang sinamang Dong at Eric. Ang aga nila. Inisip ko na malapit lamang siguro ang bahay. Biro lamang yung mga sinabing nasa malayo. Basta't pakiramdam ko ay doon lang din banda nakatira mag-ama. Sinimulan kaagad ang trabaho matapos mag-agahan. Nagdala ng takore si Mang Gerald doon. Maging ang kaldero ay dala niya na rin at bigas. Hindi na niya umano papupuntay ng asawa. Kami na umano ang mag-aasikaso na makakain namin. Marami naman umanong mauulam sa lugar kapag hindi nagustuhan ang ulam na dala niya. Pwedeng magluto ng dabong, gabi at mga palakanon. Tama kayo nang narinig, Sir Seth, mga palaka. Dahil sa gawing yun ay tubigan na sa unahan. May mga palaka makakain. Itong si Mang Dong ay sinabing maghuhukay daw kami ng 2 butas. Ang isa ay itong pababa habang isa ay sa gilid ng pangpang. Nagustuhan ni Mang Gerald ang sinabi nito. Maganda umano ang naisip dahil pwede daw kaming mamili kung saang parte ng maraming deposito. Sila Mang Gerald at Phil doon sa baba at ako pinatulong sa mag-ama. Dahil mas matigas ang pangpang. Nasa malapit lang. Mga 4 na dipa ang layo mula sa batis na may bukal. Nabanggit ko kay Mang Dong ang nangyari sa akin na akala ko ay may napadaang aswang kagabi sa tinitirahan ko at pumasok pa talaga ito ng bahay. Pero tumango lamang ito na para bang wala lang. Habang ito namang anak ay sumipat sa akin saglit at ang likot ng mga mata. Napaka-weirdo talaga nila. Mga 4 na araw. 4 na araw bago pa nakakuha ng maliliit na butil ng ginto. At doon ito nakuha sa pangpang. Yung pababa na tinatrabaho nila Mang Harold, puro lupa. Kaya naman tinitigil nila yon at lumipat na sa amin. Sabi pa nga ni Mang Gerald noon, nag-aksaya lang daw ng panahon. Tapos nagdala na ng makina pero ang kinalabasan, dito pa sa umano sa gilid ng ginto. Kumikinang ang mga buhangin noon na may halong mga maliliit na bato. Na siya namang nagpatuwa sa amin gawa ng maraming makukuha dito. Siguro nasa mahigit 5 dipa na ang nakalkal namin noon at kumakapal ang deposito. Ganoon pa din si Mang Dong at ang anak niya. Ang wiwirdo. Wala pa kaming alam sa kung saan nakatira dahil hindi nabibigyan ng pagkakatawan. Sabi lang ni Mang Gerald ay sa susunod na linggo na daw. Hanggang sa may nangyari. Kung hindi ako nagkakamali ay 7 araw ito ng paghuhukay at pasado 12:00 noon. Kakatapos lamang naming kumain. Nang bigla na lamang nagwala itong si Mang Gerald na animoy iniwan ng bait. Umuungol ito at gigil na gigil ang postura at napakalakas niya. Nasa ilalim kami noon ng kuweba. Inaawat namin pero nangangagat. Nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang laway. May kung anong ginawa dito si Mang Dong. Hinipo-hipo niya lang ang batok at bumalik ito sa wisyo na para bang nagtaka pa. Sinabi kong nagwala ito kanina. Tinanong ko kung alam niya ba ang nangyayari sa kanya. Pero kumunot lamang ang mukha nito. Hindi niya daw alam. Habang nag-uusap kami noon ay lumabas naman ang mag-ama. At nakikita kong tila may maselang pinag-uusapan ng mga ito sa labas ng kuweba. Panay pa ang sipat sa amin noon. Lumapit ako gawa ng lumakas ang kurisidad ko. Halata naman kasi nga ang pinag-uusapan ng mga ito ay walang iba kung hindi si Mang Gerald. Pero natahimik ang mag-ama. Hindi na sila nagkikibuan ng nasa tabi na ako. Ano bang meron, Mang Dong? Mawalang galang na po ha. Pero napagaling mo si Mang Gerald. Pwede po bang malaman kung anong nangyari? Nag-uusap po kayo eh. Nababagabag ako. Ibang-iba yung wisyo ni Mang Gerald kanina. Wala, Alinan. Iba ang pinag-uusapan namin ng anak ko. Yung kanina malamang dahil yun sa pagkapasma ng katawan kaya may kung anong nangyari. Hinilot ko lang yung batok. Ganyan naman yung ginagawa kapag sumasakit ang ulo eh.
Pero hindi ko alam na napapagaling palang ganon sa hilot sa batok. Napapatango ako. Bumalik ako sa loob nun. Tapos sinabi ko kay Mang Gerald na nangangagat siya kanina. Na nanlilisik pa ang mga mata na para bang aswang. Ganun po, Manong. Tama si Linan. Ako nga kamuntikan mong masakmal eh. Hindi mo ba talaga alam mo yung nangyari sa'yo? Bigla-bigla na lang yon. Sabat ni Phil. Tumingin si Mang Gerald dito sa mag-ama. Ang tagal ng pagkakatitig niya at bigla na lamang ito nagwika ng si Dongbay nagpagaling sa akin? Hindi kaya aswang niya mga yan? Sinusubukan tayong hawaan. Talaga po, Mang Gerald? Teka, parang ganun na nga eh. Tingnan mo kanina lumapit ako tapos bigla na lang natahimik sila. Para pong may tinatago. Maaga tayong magpapahinga. Papupuntahan natin yung kung saan nakatira yung mga yan ha. Sige na, iligpit ang mga gamit. Tapos yung generator, ipasok nyo na sa loob. Mungkahin ni Mang Gerald. Akala ko'y paprangkahin niya itong mag-ama noon pero magaling mag-alibay ang matanda. Ayon pa dito ay maaga daw kaming magpapahinga. Nagpasalamat siya dito kay Mang Dong. Walang ibang gagawin sa mga oras na yon kung hindi bibisitahin daw itong bahay nila Mang Dong. Mag-iinuman daw kami doon. Tumango naman si Mang Dong. Ultimo yung anak ay ganon din at ngumiti pa. Ayun na nga. Umalis kami. Liblib yung pinaghuhukay namin. Pero yung patungo sa kung saan nakatira itong mag-ama, malagubat na. Nasa pagitan kami ng dalawang matatayog na bundok na naglalakad. Malamig ang lugar at may mga parteng nakakatakot. Kinakabahan ako nun eh. Nakaumang ang kamay ko sa tangkil kong itak. Kung sakaling aswang itong dalawang ito, magkakagulo talaga. Si Mang Gerald, hindi halata sa kinikilos na nagdududa. Yung tipong chill lamang ito habang nakasunod dito sa mag-ama. Kami kasi ni Phil nasa pinakahuli. Kinakalabit ako ni Phil. Ang sabi pa noon ay huwag na lang daw kaming tumuloy. Baka kasi totoong aswang umano ang mga kasama at patayin kami noon. Humudyat lamang ako ng daliri sa nguso ko. Ibig sabihin ay huwag siya maingay. Dito na lang ako nagsalita na magtiwala lamang kay Mang Gerald noon. Malayo. Mali ako ng hinala. Akala ko ay biro lamang yung sinabing malayo noon. Ang aga ba namang nakarating ng mga ito eh. Mas malayo pa itong lugar nila Mang Dong kumpara sa amin mula doon sa kuweba. Hindi pa kami nakakarating eh pero may nakikita kaming panakanakang mga bahay. Para bang isang nayon na ito na may ibang daanan. Hanggang sa itinuro na ni Mang Dong ang bahay nila. Maliit lang na parang singlaki lang ng bahay ko. Ang kaibahan nga lang, nakaangat ito sa lupa. Kumbaga may silong. Medyo espasyo ang lugar. Inakala ko talaga na walang katapusang gubat na yon pero lulusot pala ito sa isang nayon. Wag na wag kayong magpapahalata. Alamin lamang natin kung totoo ba mga aswang sila. Makikita naman sa loob ng bahay yung kakaibang gamit eh. Sabihin niyo sa akin kapag napansin kayo na ngayon niyo palang nakita kasi nga ako ang kakausap at sisimplihan niyo yung pagtingin sa bahay. Sabi ni Mang Gerald noon. Tumango lamang kami ni Phil. Yung mag-ama ay naroroon na sa bahay. Kinakawayan kami. Magaling dumiskarte itong si Mang Gerald sa pagkakataon na ito. Alam na alam ang gagawin. Basta't sinabi noon na dalhin naman umano siya sa mga pinagkakaabala nila kapag wala sa trabaho. Ayun, dinala sa may maliit na lupain na may mga tanim na gulay. Habang kami naman noon ay nasa bahay na. Sinisipat ko ang loob. Wala namang kakaiba. Karaniwan lang. Ang nakatawag pansin lamang sa akin noon ay yung tila medalyong gawa sa kahoy. Bumalik na sila. Tapos ito na. Nag-aya na ng inuman. Pasado 4:00 na noon. Sinabi ko kung gabi na kaming uuwi kapag nag-inuman pa. Pero ayon kay Mang Gerald kokonti lang naman umano.
Saglit lang. Pupuntahan ko yung magtutuba. Sakop na ito ng ibang sitio eh. Nakikita niyo ba yung sa unahan? Marami na mga bahay doon. Hintayin niyo lang ako dito. Sabi ni Mang Dong. Umalis ito at pagkabalik ay may dala ng tuba. Ako at si Phil nawala ang pagdududa dito sa mag-ama kasi nga wala namang kakaiba. Maliban na lamang sa mga kinikilos nila doon sa lugar kung saan kami naghuhukay. Dito kasi sa bahay nila, makwento na at malayo sa nakikita ko sa araw-araw. Idagdag pa dyan na may mga bahay pa sa unahan na siyang mapapaisip ka na karaniwang tao lamang ang mga ito. Hanggang sa nagsimula ng mag-inuman, 4 na galong tuba ito at tiyak ay makakaramdam talaga ako ng pagkalasing kapag naubos yon. Wala namang problema dahil wala naman akong asawa. Itong si Mang Gerald hindi din strict ang asawa. Lalo na si Phil na walang paki ang mga magulang nito sa kanya. Napakabilis ng tagay. Ang taga-tagay ay si Mang Dong. Maya-maya dumikit ako kay Mang Gerald. Sabi ko mukhang hindi ata aswang tsaka hindi naman mabaho ang lugar eh. Ang sabi naman ni Gerald ay tingin niya'y tama daw ako. Ngumingisi ito at dagdag pa noon na baka magaling lang sa hilot. Hayaan mo na yung mga sinabi ko kanina. Kalimutan mo na yon. Maayos na tao naman pala sila. Mag-inuman na lang tayo. Sabi ni Mang Gerald hanggang sa naubos ang alak. At dito ay pinili na ni Mang Gerald na umuwi na daw kasi gabing-gabi na noon at bukas ay trabaho pa. Sabi ni Mang Dong ihahatid daw kami. Wag na. Kami na lang. Saan ba may magandang daanan dito pabalik? Kaya ko nga kayong ihatid para malaman nyo. Anak, sasama ka ba? Oo tay, sama na ako tay. Tugon ni Eric at nagtangkil ito ng itak sabay suot nito ng kwintas na nakasabit sa dingding. Alam niyo bang pagkatapos noon ay nakita kong sumimangot ang mukha ni Mang Gerald. Parang nagalit. Tinitigan niya si Eric. Tapos sumunod na yun kay Mang Dong. Habang nangyayari itong paglalakad ay panay ang sulyap niya kay Eric. Takang-taka talaga ako. Ilang sandali ay lumapit sa akin si Eric at ganoon na lamang ang pagkabigla ko noon ang may sabihin ito sa akin. Nasa huli ako noon. Kami ni Eric ang magkakasabay. Si Phil, nakasunod kay Mang Gerald. Yung kanina sa may kuweba, kagagawa namin yun. May ginawa si tatay kay Mang Gerald. Alam mo kung bakit? Aswang yan. Pinasumpong ni tatay sa tanghali para daw matahuan kayo ni Phil. Pero wala eh. Mangmang talaga kayo at para malaman mo yung dahilan kung bakit lumapit kami sa inyo at nakiusap ng trabaho. Siya talagang sadya namin. Maraming atraso yan dito banda. May pinatay ang aswang na yun na bata at isang matandang babae. Tapos yung asawa ko inaswang yan. Nakunan yung asawa ko. Doon ako nakatira banda sa nayon. Si tatay lang mag-isa dito. Pinalikas ko muna yung asawa ko kasi nga balak namin tugisin yung aswang eh. Talaga ba Eric? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hindi naman aswang si Mang Gerald eh. Matagal na kami magkakasama. Namamaratang ka ba? O baka naman kayong aswang? Linan, tingnan mo tong suot ko. Medalyong gawa ni tatay to sa dignom. Ayaw na ayaw ng aswang to. Masusuot ko ba to kung aswang pa ako? Nakita mo naman siguro yung kinikilos ni Mang Gerald kanina nang isuot ko to, di ba? Huwag kang magkaila. Napansin kita. Napapasimangot ang mukha ko nun. Tama si Eric. May kakaibang kinikilos nga si Mang Gerald. Kinakabahan ako gawa ng parang papatay nilang matanda. May nabanggit ka sa amin na may napadaang aswang sa bahay mo, di ba Linan? Siya yun. May marka ka ng aswang. At yung markang nasa katawan mo, ramdam ni tatay na galing sa kanya. Huwag ka nang magtanong sa kung ano bang marka yan ha. Basta kami lang yung nakakaalam yan. Palatandaan niya na aswang sa isang biktima. Baka nga itong paglayo niyo ng lugar para maghanap ng ginto may motibo siya eh. Di ba sabi mo sa akin na siya yung nag-utos na gumala kayo sa malayo para maghanap ng ginto? Oo, may punto ka pero hirap paniwalaan eh.
Pero magiging madali ba para sa akin na isipin na totoong aswang si Mang Gerald? Katunayan yung dahilan kung bakit kami nagpunta sa lugar nyo kasi nga gusto naming alamin kung aswang nga ba kayo. Pero iba pala to. Si Mang Gerald yung nag-utos eh. Ang nagsabi na kaya daw siya parang aswang dun sa kuweba. Hinahawaan niyo daw. Sus naman, Linan. Ganito na lang. Huwag ka nalang mag-iingay sa kung anong sinabi ko sa'yo. Patutunayan namin na aswangin si Mang Gerald. Mamaya makikita mo. Paano kung hindi, Eric? Anong gagawin niyo? Papatay niyo pa rin? Kung tao yan mamaya, hahayaan namin. Pero kapag naging aswang yan, papatay namin. Ayos na ba yun? Hindi na lang ako nagsalita nun. Basta't ang distansya namin noon ay mga nasa mahigit 20 dipa. Ang layo na nila Mang Gerald patungo sa nayon at may nakikita na akong maraming bahay. Hanggang sa lumiko at nasilayan ko ang kalsadang hindi sementado. Nagtuloy-tuloy pa rin ang lakad na parabang ihahatid kami hanggang sa amin. Dumikit na kami ng dumikit ni Eric kina Mang Gerald. Hindi kumikibo si Mang Gerald. Ang nagsasalita lamang ay si Mang Dong. Turo ng turo ito sa kung saan dadaan. Maaninag naman ang daanan dahil may buwan nun. Tapos ay gumawa pa ng sulo itong si Eric. Kapag may nadadaan ng dahon ng niyog, kinukuha at ginagawang sulo. Dalawa pa nga rito yung hawak ko eh. Habang bitbit naman niya yung may siga ng apoy. Maya-maya'y huminto kami sa isang banda. Nasa daan pa rin yun pero wala ng bahay dito. Ang nasa gilid ay kakahuyan at matayig na bundok. Tapos itong si Mang Dong, biglang nagwika ng, "Kanina ka pa ba hindi mapakali, Gerald? Bakit? Dahil ba sa suot ng anak ko? Kumagat ka din sa patibong. Akala mo ba walang dahilan ng biglaang paglitaw naming dalawa ng anak ko tapos nakiusap ng trabaho? Ano ba yung pinagsasasabi mo, Dong, ha? Lasing ka lang eh. Kami na lang ang uuwi. Hanggang dito na lang kayo. Linan, Pil, tara na." Galing mo dumiskarte. Gerald, yung mga tauhan mo napapaikot mo. Markado mo ang dalawa. Ang aswang nagmamarka yan sa kung sino yung bibiktimahin nila. Wika ni Mang Dong. Kabadong-kabado na ako nun. Hindi ko ang alam kung alin sa kanila ang papanigan ko. Napabunot pa nga ako ng itak tapos tumabi kay Pil. Habang si Pil naman noon ay parabang nahimasmasan sa tubang na inom. Natataranta na parang tatakbo. Maraming sinabi itong si Mang Dong. Alam daw nila ng anak niya na itong pagpunta namin sa lugar e pinaghihinalaan silang aswang. Pero kami lang daw ni Pil ang naghinala. Si Mang Gerald, ang totoong motibo nito ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na biktimahin na kami noon. Kaya nga nag-ayang makipag-inuman eh. Para malasing daw kami. Pero may inilagay si Mang Dong sa alak para hindi daw gaanong umepekto ang bisa nito. Para hindi tuluyang malasing. Huwag kayo maniwala sa mag-ama. Kilala niyo ako noon pa. Hindi ako aswang. Sabi ni Mang Gerald noon. Maya-maya'y lumapit sa kanya itong si Eric at sa maniwala man kayo o hindi. Nagwala si Mang Gerald. Kitang-kita namin ni Phil kung paano nagbago ng paunti-unti ang itsura niya. Gulat na gulat talaga ako dahil naging kawangis na ni Mang Gerald yung aswang na nakita ko sa loob ng bahay. Napapailing ako nun. Tama, aswang si Mang Gerald. At kung hindi ako nagkakamali ay totoong marami na itong pinatay sa lugar. O Linan, di ba nga sabi ko sa'yo kung hindi ito nagapan, malamang papatayin kayong dalawa at palalabasin lang nang nawawala. Dinala kayo sa malayo eh. Matapos magsalita ni Eric at lumapit pa ito kay Mang Gerald at talagang napapaatras ang nilalang. Habang si Mang Dong ay may dinukot sa likod niya na isang patalim noon. Inipit si Mang Gerald at sinaksak ng sinaksak ang dibdib niya. Wala kaming magawa noon ni Phil kung hindi ang manood na lang. Napakatagal mamatay ng aswang. Nakakarimarim itong pagmasdan. Lumalaban pero hindi tinatantanan ni Mang Dong. Nagkukumawala yun.
hanggang sa bumitaw si Mang Dong at si Eric na ang tumapos sa buhay nito. Yung kwintas sinubad ni Eric at pinasuot kay Mang Gerald. Doon pa lang yung nanginig at ilang mga sandali. Namatay at hindi na gumalaw pa. Yung asawa niya, aswang din. Yun ang sunod na pupunteriyahin namin. Pero huwag kayong mag-alala dahil walang mangyari sa inyo. Umuwi na kayo. Diretsuhin niyo lang yung daanan ito tapos may likuan doon at bubungad na yung daanan paket ng bundok kung saan kayo nakatira. Manatili kayong tahimik Manatili kayong walang alam sa mga nangyari. At kung may magtatanong man, sabihan nyo lang na hindi nyo alam. Itong labi, dadalhin namin sa kung saan tayo nagukay. At nasa ganitong anyo pa rin. Hayaan nyo na yung ibang tao na makadiscover kung sino talaga si Gerald. Sige na, umalis na kayo. Umalis kami noon. Hindi magkamayaw ang sarili ko noon sa pagkataranta. Si Phil alam kong mababaliw-baliw na rin ito. Hanggang sa nakarating kami sa amin. Tapos nag-usap kami ni Phil na sundin na lamang ang sinabi ng mag-ama. Baka kami pa kasi mapagbintangan na pumatay kay Mang Gerald noon. Nagkasundo naman kami noon. Kinabukasan ay nabulabog ang lugar. May natagpuan o manong patay sa may pinaguhukayin namin. At ang nakakita pa ay ang asawa ni Mang Gerald. Diyan ka magtataka. Bakit siya ang unang nakakita noon? Samantalang kami naman dapat kasi ang mangyari niyan, hahanapin namin Magkukunwari kami. Pero asawa niya ang unang nakakita. Isipin mong madaling araw na mataan ng labi. Sa makatwid ay may abilidad din itong asawa ni Mang Gerald. At yun na ang sinabi ni Mang Dong na aswang din ito. Wala kaming kibunon. Maraming nagtatanong pero ang tanging sagot lang namin, hindi namin alam. Hindi na rin halos lumalabas ng bahay si Phil. Natatakot ito sa asawa ni Mang Gerald. Kami-kami lang kasi ang magkasama to. Malamang ay hindi kami paghihinalaan ng ibang tao. Pero paano yung asawa? Lumayas ako sa lugar. Hindi ko na lang sasabihin kung nasaan banda. Pero lumikas ako nun. Tingin ko doon kay Mang Dong albularyo. Biyasa Yung anak naman may alam din pero hindi katulad ni Mang Dong. Nabanggit naman 'di ba nagawa ni Mang Dong yung medalyon. May parte sa akin na nagpapasalamat ako sa mag-ama. May parte din sa akin na naawa ako kay Mang Gerald kasi nga matagal din kaming magkasama. Pero sa kabila pala ng lahat, may masama itong balak sa aming dalawa ni Phil.